makikita natin, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang umiiral sa ngayon ay ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Makikita natin, may mga kaulapan dito, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kaya inaasahan natin ngayong araw, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bataan, Zambales, gayon din sa may Pangasinan. Ang Kamaynilaan makararanas din ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalo na mamayang hapon hanggang sa gabi. At ang bahagi po ng Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan. Dulot nga yan ng southwest monsoon o hanging habagat na muling nagbabalik at makakaapekto partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magpapatuloy yan para sa linggong ito, no? Sa mga susunod pa po ng mga araw, kaya asahan natin ang maulap na kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ pa rin ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkid at pagkulag sa may bahagi naman ng Davao Region at Soc-Sargent. Kaya asahan po natin, no, posible pa rin yung mga landslides and flash floods dulot ng mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa bahagi ng Mindanao. Ang lalabing bahagi naman ng ating bansa, sa may Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin medyo mainit at tanghali pa rin habang posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog na nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga, base sa ating mga pinakahuling datos, wala tayong minomonitor na low pressure area at maliit din yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility.